Magandang araw! Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa pagpupulong o meeting. Ayon sa UP Dictionaryong Filipino noong taong 2010, may dalawang definisyon ng pagpupulong. Ang una ay ang karaniwang pag-uusap ng dalawa o higit na tao. Dito ay tumutukoy ng informal na pag-uusap o pagpupulong o discussion ng dalawa o higit pang mga individual. Ang pangalawa naman is ang pagtitipong nauukol sa pagkapasya ng isang kapisanan samahan. Dito naman ay tumutukoy na kung saan is mas formal ang pagpupulong o pag-uusap ng isang organisasyon o grupo ng mga tao na dito ay nagbabahagi ng mga impormasyon at nagtatalakay na hinggil sa mahalagang bagay na mayroong konektado sa kanilang samahan. Ang pagpupulong ay isang gawain kung saan ang grupo ng mga tao ay nagtitipon sa isang lugar sa takdang oras upang mag-usap tungkol sa mga bagay-bagay o gumawa ng pasya tungkol sa mga issue, makapangalap ng impormasyon at ideya, magbigay ng mga impormasyon o hingi ng payo na nakakaranas para sa isang desisyon. Bagamat ang pulong at meeting ay madalas nating ginagamit ng palitan sa Filipino, ngunit may bahagyang pagkakaiba rin po ito sa kanilang paggamit at konotasyon. Ang pagpupulong class ay isang pangkalahatang termino para sa pagtitipon ng mga tao upang pag-usapan ng isang bagay. Dito po ay maaaring maging formal o informal at karaniwang ginagamit sa mga sitwasyon na kung saan ang layunin ay magbahagi ng mga impormasyon, magplano o magdesisyon. Samantalang ang meeting class is karaniwang tumutukoy ito sa isang mas formal at organisadong pagpupulong. Dito ay madalas na may agenda, mga tiyak na kalahok at isang itinakdang oras at lugar na kadalasan na ang isang meeting ay naglalayong talakayin ang mga partikular na issue, magresolba ng mga problema o gumawa ng mga desisyon na may kinalaman sa isang organisasyon o grupo. Sa madaling salita class, lahat ng meeting ay pagpupulong, ngunit hindi lahat ng pulong ay matatawag nating meeting. Kasi ang pagpupulong ay isang mas malawak na termino na maaaring sumaklaw sa iba pang uri ng mga pagtitipon, habang ang meeting naman po ay karaniwang tumutukoy sa isang mas formal na pagpupulong. Ayon sa University of California, San Diego, 6th College, may dalawang uri po tayo ng pulong. Ang una ay ang executive or committee meeting. Ang executive o committee meeting ay pulong kung saan ang mga kalahok ay ang mga namumuno at namamahala sa isang organisasyon. Ito ay ang karaniwang ginagawa para sa pagpaplano, pagdidesisyon, at pagresolba ng mga issue na may kinalaman sa pamamalakad. Ang mga desisyon na ginagawa sa mga pulong na ito ay may malaking epekto sa buong organisasyon. Ang mga miyembro ng executive committee po ay inaasahang maging handa at may malalim na kaalaman tungkol sa mga paksang tatalakayin. Kadalasan ang mga pulong na ito ay mas madalas at regular kaysa sa general body meeting. Ang pangalawa naman is ang general body meeting. Ito ay pulong na kung saan ang lahat ng miyembro ng samahan ay kasama. Ito ay isang pagkakataon para sa lahat na magkaroon ng boses at malaman ang mga importanteng impormasyon kung saan
Sa pagpupulong na ito ay ibinabahagi ang mga update, pinag-uusapan ng mga proyekto, at pagkakaroon ng botohan para sa mas mahalagang desisyon. So, ang layunin po ng pulong na ito ay masigurado na ang lahat ay may kamalayan at nakikilahok sa mga gawain ng samahan. Ang ganitong uri ng pulong ay karaniwang ginagawa o ginaganap ng mas madalang kumpara sa executive meeting. At mayroon po tayong 7 elemento na dapat isaalang-alang sa paghahanda ng pulong. So, ang una is yung agenda. So, ang agenda class ay isang plano o listahan ng mga paksang tatalakayin sa isang pulong. Ito ay nagsisilbing gabay na kung saan ay matitiyak ang pananatili sa focus at organisado ng isang pagpupulong. So, ang agenda po ay dapat na ipamahagi sa mga kalahok bago ang pulong upang sila ay magkaroon ng kahandaan at kaalaman. So, ang pangalawa naman ay ang oras at lugar. So, mahalaga na tukuyin ang eksaktong oras at lugar ng pagpupulong upang matiyak na ang lahat ay makadalo sa isasagawang pagpupulong. So, dapat ang lugar po na ating is angkop at komportable para sa lahat. So, ang pangatlo naman is yung kalihim o yung secretary. Ang kalihim class ay ang taong responsable sa pagtatala ng mga mahalagang detalye ng pulong, kabilang ang mga desisyon, resolution, at mga aksyon na napagkasunduan. So, ang kalihim din ang nag-iingat ng minutes of the meeting, kung tawagin, at iba pang mga dokumento. So, ang pang-apat naman po is yung tagapag-ulat. So, si tagapag-ulat naman po ay ang individual na responsable sa pagbibigay ng mga impormasyon o ulat tungkol sa isang partikular na paksa na nakapaloob sa agenda. So, sila ang naglalahad ng mga datos, pagsusuri, at rekomendasyon para sa konsiderasyon ng grupo. So, ang ikalima naman class is yung tagapangulo. Hindi mawawala yung tagapangulo o yung namumuno. So, ang tagapangulo po ang namumuno sa pulong. So, responsibilidad ng pangulo na panatilihin ang kaayusan, gabayan ang diskusyon, at tiyakin na lahat ay may pagkakataong bumoses o magsalita. So, ang ika-6 ay ang mga kalahok. Hindi mawawala dito ang mga kalahok. Gawa ng sila ang dapat na may kaugnayan sa mga paksang tatalakayin at may kakayahang magbigay ng contribution sa discussion. So, ang pinakahuli is yung ating kagamitan. So, ang kagamitan ay ang mga materyales na o teknolohiya na kinakailangan upang maisagawa ang pulong ng mas maayos. So, ayun lang po at maraming salamat sa pakikinig.